Hi guys! Welcome to my channel. Sa bidyong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang mga naranasan namin habang nagbabiyahe kami ng gabi, habang gumagala kami guys. So, keep on watching. Thank you and don't forget to subscribe Bell Vlogs. Thank you guys! Muna among mga bagong trabahante. Pero dako ni nagsweldo. Ayun, yan ang nangyari sa gala namin guys. Dahil 9 PM, bigla kaming nagkayayaan na maggala kami puntang Inland Sea. Dahil kinabukasan wala kaming trabaho, so nagkakasundo ang mga magkakapitbahay. So malis kami ng bahay ng 9 PM. So almost 3 hours yung takbuhin namin papunta sa Inland Sea sa tapat ng may Saudi Arabia. So alam ko namang safety ang lugar, walang mga mamasamang tao at matutulungin yung mga taong andun pumupunta. So sinubaybay namin yung daang mabuhangin guys. So sa biglang hindi namin inasahan, doon kami napunta sa lugar na malalim ang mga buhangin. Kaya nabaon yung gulong ng sasakyan namin. At may kasama kaming first time na nakasama sa amin. So ramdam ko sa kanya yung takot kasi habang tumatakbo kami, sinisilip talaga niya ng paligid na sobrang dilim. Yung liwanag lang ng ilaw ng sasakyan yung makikita na kami lang ang nagbabiyahe sa oras na yun. Kaya ramdam ko sa kanya yung takot. Kino-comfort namin siya na huwag siyang mag-alala kasi safety naman doon. At may mga tao namang dadaan doon 24 hours. So ayun na guys, dahil nabaon kami, mas lalo siyang nag-alala. Ramdam ko talaga sa kanya yung takot guys. So ang ginagawa namin, kinubkob namin yung sasakyan at nagbabaka sakali na madaanan kami sa mga taong pauwi o papunta pa lang din doon sa beach na yun. So yun na guys, kinukubkob namin at binababa namin yung mga karga namin para gumaan yung sasakyan. So ginawa pa rin namin yung nagtutulak din kami ng sasakyan guys, tinutulak namin, nagbabaka sakali kasi ilang minutes na hindi pa rin talaga nakahaon at wala pa rin dumadaan na sasakyan. So ayan, kaso ang nangyari, imbis na yung sasakyan ang makahaon, kami ang nalulubog sa buhangin guys, kaya hindi talaga, mas lalong lumalim ang lubog ng gulong. Kaya yun, nagdadasal at umaasa na lang kami makahaon at saka sa isip na huwag nang mag-alala to, pwede naman matulog doon. Nakabalos tong nagtatawanan pa rin kami guys kahit ano. Sa wakas, nadaanan kami ng isang sasakyan na galing doon na may huli silang 4.5 hamor. 4.5 kilos yan na hamor ang nahuli nila, pauwi na sila. So nadaanan kami, humingi kami ng tulong kasi puro kami babae lang dyan. So wala talaga kaming magawa guys. So humingi kami ng tulong sa kanya. Bait naman ni sir, dalawa lang sila. So yun, tinulungan kami. Meron na siyang mga gamit na panghila. Kaya siya na ang para mahila yung sasakyan. So tinutulungan, nagpapasalamat kami. Tuwang-tuwa, tawang-tawa din kami. Kahit sa ganong nangyayari kami, parang experience, masaya pa rin. So ayun na guys, hinihila yung sasakyan. Hindi ko lang siya nakuna ng video sa paghihila kasi nakalimutan ko na. Nai-excite na kami. Natuwang-tuwa kami, nagpapasalamat na sa wakas makahaon na kami, makalabas na kami sa area doon. So habang inaayos pa yung lubid guys, yung tibay ng lubid ni sir, pinaghahandaan talaga niya yung ganyung mga sitwasyon kasi mabuhangin yan, sand dunes, mga malalalim, mas lalo na pag sa gabi ang biyahe. Pero by the way guys, yung sa mababaw dyan, nasa baba ng
Kaso sa dilim din namin nakikita yung na umakyat na pala kami sa bundok. Kaya sobrang lalim yung napuntahan namin. So, tuwang-tuwa pa rin kami, masaya pa rin kami kahit sa ganun. Sa akin, hindi ko ramdam yung takot kasi sanay na ako dyan. Parati na akong nagbabiyahe papunta dyan. Yan ang ginawa kong tanbayan. So, okay lang sa akin, pero iwan ko sa mga kasamahan. Ayun pala, ganun kalalim yung na baunan ng gulong sa dalawang gulong. So, hirap talaga. So, ngayon nakahaon ng sasakyan. Naghakot na kami sa mga gamit na binaba namin. At kakarga na namin ulit. Nandun siya sa malayo dinalagay. Tuloy-tuloy yung paghahakot namin. Tapos may isa na namang sasakyan na dumaan, pauwi na din sila at tumigil siya. Nagtatanong kung anong kailangan, kailangan ba ng tulong, sabi namin tapos na, nakahaon na kami at aalis na kami, tuloy na kami sa pupuntahan namin. So, nagtanong din siya doon sa naghila kung may iba pa bang problema, sabi din okay na, wala na. So, tumuloy na din siya. At laki naming pasalamat kahit noong tao na yung pangalawang sasakyan. So, nagpapasalamat din kami. Pero alam ko naman na hindi kami maabutan ng umaga doon. Alam ko naman na may tutulong talaga sa amin at may dadaan talaga sa lugar na yun. Kaya yan, nakakarating na kami at gutom na kami. Andyan mga 12 o'clock ng gabi. Kaya luluto na kami, mag-iihaw na kami at magsisimula ng katuwaan. This is Janelle's Gyno Rebas. He's back.
Lagi dire pa ingon. Umaga na. So wala pa rin kaming huli guys. Wala pa rin kaming nahuhuling isda. Ano lang, janitor face lang. Kaya yun, tinuturuan ko yung isa kung paano itatapon at saka hihilain yung pamingwit namin. So tinuturuan ko siya at siya din ang nagbibideo niyan. So yung isa na naman, hindi talaga mapakali, nanguha talaga ng halaan. Kasi wala kaming huli, kaya halaan kinuha niya. So nagpipicture na lang kami. So by the way dyan, papunta kami sa unahan kasi may magandang agos ng tubig doon, ng ganda talaga. Kaso hindi namin inasahan, nabingwit ang isa dyan, yung legs niya. Natusok talaga sa pamingwit. Kaya yun, hindi namin nakuhaan ng video yung pagka pamingwit na yung natusok na siya guys. Sa takot namin kasi emergency, dumadaloy na ang dugo sa paa niya, doon sa legs niya. Parang natakot na din kami, nakalimutan na ang lahat. Sumingi kami ng saklolo na naman guys, another namang taong dinudisturbo namin. So nilapitan doon ni Marvel sa isa kong kasama at humingi ng tulong kasi hindi namin alam paano tanggalin yung yung sima ng pamingwit na tumusok sa legs ng isang kasama namin. Kaya laki namin pasalamat sa taong yun. Ang galing nung una, sabi niya kailangan dalhin talaga sa ospital. At yung isang humahawak nanginginig, kaya yun, nawala na kami wala na, nakalimutan ng pag-video. At natanggal naman, so pagkatapos nun, umuwi na kami, wala nang bidyong nangyari pa. Malaking pasasalamat namin sa mga taong madaling lapitan kung kailangan namin ng tulong. Thank you sa inyong mga sir.